Kumusta po kayo? Piece of advice lang po, galing po sa akin. Para po sa lahat, sa mga kabataan, mga nasa tamang edad na, mapababae ka man o lalaki, iwasan po natin ang mambuli po sa ating kapwa. Alalahanin niyo po, tayo ay isang bansang malaya. Ngunit, hindi ibig sabihin nun na pwede natin gawin yung mga bagay na gusto natin. Especially, lalo na kung ito'y nakakasama po sa ating kapwa, nakakasama sa ating paligid. So, hindi tayo malaya sa anumang magiging outcome niyan. Hindi tayo malaya kung ano man yung kahihinatnan ng ating mga ginawa. So, mahalin po natin ang kapayapaan. So, kung hindi tayo magaling dyan, hindi tayo makapagpigil, ibig sabihin yan, hindi kapayapaan yung hanap natin. Gulo na yung hanap natin, kapatid. Kung binubuli mo ang yung kapwa, lalong-lalo na sa mga kabataan, mahilig kayong mambuli, ibig sabihin yan, hindi ninyo mahal ang Diyos. So, para na rin itinakwil ninyo ang ating Panginoon yan. Para na rin ayan yung maging isang mabuting tao, mabuting Kristiyano, mabuting anak ng Diyos. So, ang hanap natin ay gulo. So, hindi mo makakamit yung kapayapaan habang buhay kang uusigin to. At hindi ka mapapayapa. So, mga kapatid, kung nakikinig man kayo, iwasan niyo po ang pakikipag-away ng walang sapat na dahilan. Dahil sabi dito sa Matthew, sa verses 10, Matthew 4, verses 10, ito yun. Pinagpala ang mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. At sa doon naman sa mga peacemaker po, sa mga umaawat, sa mga gulo, ito din po ang para sa kanila. Pinagpala ang gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. So, ang hindi pinagpala dito, malinaw mga kapatid, na yung umuusig, yun yung walang kapayapaan, yun yung mga taong hanap ay gulo. So, kagaya rin yan ang nangyayari sa mga bansa na nag-aaway. So, kung may kaibigan ka, ingatan mo ang inyong pagkakaibigan. Kasi, kung magkakaroon kayo ng lamat, so, malamang mag-aaway kayo niyan. So, magkakaroon ng hindi pagkakaintindihan at ibig sabihin lang niyan, may satanas na nagsusulsul sa inyo. So, maaring siya, maaring din ikaw. So, ito yung gusto ng satanas, mga kapatid. Ito yung gusto niya na hindi tayo magkakaroon ng kapayapaan. Simulan yan, starting sa ating sarili. So, hindi ka magiging payapa, kapatid, kung parati kang naghahanap ng atensyon sa iba sa pamamagitan ng pagbuli sa kanila o paggawa ng masama. So, hindi kapayapaan yung gusto mo. So, away yung gusto mo. So, digmaan yung gusto mo talaga, kapatid. So, ibig sabihin yan, hindi ka anak ng Diyos. Malinaw yan, mga kapatid. Dahil, hindi galing sa Diyos. Hindi galing sa Diyos yan. Yung ganyang mga ugali. So, kung meron ka man yan, hindi pa huli ang lahat. Magbago tayo sa pamamagitan ng pagtanggap kay Jesus. Sa pagtanggap,
sa kanyang kautusan, gawin ang kanyang mga tinuro. So, bigyan natin ng buhay. Isa sa buhay natin yung kanyang mga tinuro. Magsimula tayo sa ating pamilya. Doon lang tayo makakakita ng kapayapaan. Walang ibang magbibigay ng kapayapaan sa iyo, kundi si Jesus lang. Malinaw yan mga kapatid. Ako po isang papaalala ko lang po sa inyo. Galing din ako dyan mga kapatid. Noon ako isang talagang hindi mo hindi ko pwedeng sabihin mga kapatid. So, nang na-realize ko na parang ay hindi pala ito yung gusto ko. Gusto ko pala yung kapayapaan. So, kailanman hindi ka magiging payapa kung hindi mo tatanggapin yung kautusan ng Panginoon. Kung hindi ka magsisisi, kung hindi ka magbabago, so wala kang kapayapaan. Hindi ka kailanman magiging payapa. So, kailangan mong tanggapin na tayo isang kasalanan, nagkakamali rin. Admit natin yung lahat ng ito. Saka, gawin natin yung bagong tayo. Magsimula tayo sa bagong tayo. So, iwan na natin yung lumang tayo at saka bigyang daan yung pagiging bagong katauhan na nakabase sa buhay ni Jesus. So, salamat po sa inyo lahat. God bless po sa inyo. Bye-bye.